Isang mapagpalang araw po sa lahat at muli bago tayo lumayo sa ating topic today, sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos, tandaan ang ebanghelyo ng kaligtasan sa panahon natin today, no? At ay tanging sa pananampalataya lamang natin sa ginawa ni Jesus, no? Doon sa itaas ng krus. Walang ibang tandaan natin na walang ibang basihan sa kaliligtas ng tao liban sa kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. At ito ang ebanghelyo ng kaligtasan in this present time. Nang sabihin ni Jesus sa taas ng krus, bago ito namatay, mayroon siyang sinabi doon na sabi niya, "It is finished." Wala nang pwedeng idagdag pa ang tao dito, no? Ang ating reliyon, ang mabubuting nating mga gawa, no? Ang ating mga sakripisyo, no? Lahat ng ito ay hindi aabot sa pamantayan ng Diyos. So, walang sino man ang pwedeng humarap sa Diyos sa pamamagitan ng ating mga sariling katuwiran, no? O sa ating mga katuwiran, sapagkat ang katuwiran lamang ng ating Panginoong Yesus na sumaatin nang tayo ay sumampalataya sa Kanya, ang titignan sa atin ng Diyos, no? The righteousness of Christ. So, ating titignan sa nakaraan o ating tinitignan sa nakaraan kung kailan nagsimula ang katawan ni Kristo. Ating nasuri ang Acts chapter 1 to 9 sa nakaraan, ang ating nakita na si Pablo ay naligtas sa Acts chapter 9. Subalit sa moment na yon, siya ay wala pang kapahayagan sa kanya si Jesus, tungkol sa dispensation of the grace of God. Siya ay unang nangaral sa mga Hudyo, no? At ang kanyang ipinangaral ay ang Gospel of God. Ang konsepto nitong Gospel of God is that Christ is the Son of God, no? Declared by the power of His resurrection. Ito ay makikita natin sa Romans chapter 1, verses 1 to 4. Now, in connection to this topic, ating susuriin si Pablo na ang unang naging membro sa body of Christ. Nasa lesson 12 tayo, first member of the body of Christ, no? Part 1. So, maraming mga hindi umaayon sa pananaw na ito. Subalit ayon sa mga talata sa Ephesians chapter 3, verses 1 to 9, the dispensation of the grace of God ay isang misteryo at ito ay unang naipahayag kay Pablo. So, you can read na basahin ninyo ng paulit-ulit ang Ephesians chapter 3, verses 1 to 9. Makikita natin dito na ang dispensation of the grace of God, which is the body of Christ, fellowship in the same body between the Jews and the Gentiles, ito ay unang ipinahayag kay Pablo. So, kung natatandaan natin sa mga nakaraang paksa, kapag nakita natin ang distinction between the Jews and the Gentiles, no? Tayo ay nasa panahong in time past sa nakaraan, no? Sa section ito ng yung Biblia, tandaan natin, ang body of Christ ay hindi pa umiiral, no? Dahil sa panahong matnaw, the wall of partition between the Jews and the Gentiles ay natanggal na. Now, ang salitang partition sa Biblia ay ginamit ng ilang beses, maging sa bansang Israel, sila ay nahati dahil sa kanilang religious dispute, after the reign of King Solomon, sila ay nahati into two, Northern Kingdom composed of the tribes, or 10 tribes, and the Southern Kingdom, ito ay composed of 2 tribes, Judah and Benjamin. Subalit ipinangako ng Diyos na sila ay muling pagsasamahin in due time. So ayon sa ating teksto, sa Ephesians chapter 2, verse 14, take note ang wall of partition dito ay tungkol sa ugnayan ng Diyos sa bansang Israel apart from the Gentile nations, Dahil sa pagtanggi ng Israel
sa Diyos, ang pakikitungo ng Diyos sa Israel ay nagbago. Sa panahon sa panahong nakaraan, ang Israel ay hiniwalay ng Diyos sa mga hentil, Nagkaroon lamang ng pagbabago when Israel finally rejected the Holy Ghost in Acts chapter 7 verse 51. Ang bansang Israel ay nahulog and the grace was extended to the Gentiles, And the wall between them, the Jews and the Gentiles, was broken. So, kaya ayon sa sulat ni Pablo, pagkatapos na sila ay nahulog, wala nang pagkakaiba ang mga Hudyo sa mga Hentil, At tandaan natin, the body of Christ is composed of believing Jews and believing Gentiles. Ngayon, ang tanong dito kung ano ang identity ng mga believing Gentiles in the book of Acts, In the early book of Acts, In the early chapters of the book of Acts. So, malalaman natin yan sa mga series na ating pag-aaral, Sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral sa araw na ito, ating tutunghayan ng isang paksa na may kaugnayan sa unang naging miyembro, ng katawan ni Kristo. Kailangan nating tanggapin ng sino man na si Pablo ang unang naging miyembro ng body of Christ, sapagkat ito ang sinasabi ng banal na kasulatan sa Ephesians chapter 3. So, if you are rightly dividing the word of truth, then maunawaan mo ang kingdom program for Israel, and the mystery program for the body of Christ. Ang aklat ng mga gawa ay isang transition period, So, ito yung pinakamahirap na basahin o intindihin yung book of Acts, dahil ito ay isang transition period. Ang transition na ating tinutukoy dito ay ang paglilipat ng kingdom program para sa Israel at ang mystery program para sa body of Christ. Sa 1 Timothy chapter 1, ang salitang pattern, patungkol kay Pablo bilang isang pattern, mababasa ninyo sa chapter 1 ng Timothy, 1 Timothy. Hindi ito sinasabi na siya ay ang unang naging bahagi ng katawan ni Kristo. Naging bukas ang aking kaisipan pagdating sa pag-aaral sa salita ng Diyos. Ako ay naniniwala na wala pa kahit isang tao na nakarating na sa dulo, pagdating sa spiritual na bagay, ukol sa salita ng Diyos. Hindi kayang sabihin ng sino man na ang kanyang pananaw ay tama, at mali ang iba. Ganun pa man, dapat na magtibay ang isang tao, sa kanyang sarili, itong kaisipan, sapagkat ang sabi ni Pablo ayon sa Romans chapter 14 verse 5, let every man be fully persuaded in his own mind, Kailangan nating suriin ang sinasabi ng iba kung ito ba ay naayon sa salita ng Diyos, at ang at kailangan din nating malaman kung sino ang tinutukoy ng talata na kanyang binabasa, at ang konteksto nito, Napakahalaga na makita natin kung kanino naka-address ang ating binabasa sa Biblia at ang konteksto, and the prevailing conditions during those days, kung kailan na isulat ang mga salitang iyon, So, iwasan nating akusahan, ang pananaw ng iba kung walang batayan, o pagsusuri sa kanyang nakikita, base sa salita ng Diyos, Huwag nating ipalagay na ang ating posisyon, na ating tinatayuan na ito lang ang tama, at hindi pwedeng magkamali, So, ngayon, kung iniisip ng iba ang salitang charts sa buong Biblia ay iisa lamang. Ang tinutukoy nito at ito rin ang yung pananaw, kung ang salitang charts ay isa lang, at ito rin ang yung pananaw, Hindi ko ipipilit, ang aking nakikita, the charts ay maraming klase sa banal na kasulatan. Subalit inihikayat ko ang bawat isa na magpatuloy
sa pag-aaral sa sinasabi ng salita ng Diyos, sapagkat ito ang ating layunin bilang isang Bible believer. Sa talatang 16 sa 1 Timothy chapter 1 verses 12 to 16, and then tignan natin yung 16. Howbeit, for this cause I obtained mercy, that in me first. Sabi ni Pablo, that in me first. Ang salitang ito ay hindi tumutukoy na si Pablo ang unang naging miyembro sa katawan ni Kristo. That in me first, Jesus Christ might shew forth all long suffering, or a pattern to them which should hereafter believe on Him to life everlasting. Pinaliwanag ni Pablo dito bilang isang pattern or modelo na maging katulad siya. Gaano man kasama ang isang taong katulad ni Pablo, bilang isang mamumusong at tagausig ay kayang gamitin at iligtas ng Diyos. Unang bagay na ginawa ng Diyos kay Pablo ay ipapakita ang kahirapang kanyang daranasin bilang halimbawa sa mga sumasampalataya sa hinaharap. So, ang talatang ito ay hindi sinasabing kung papaano maliligtas o naging bahagi si Pablo sa body of Christ. Ang sino mang bumabasa sa salita ng Diyos ay maaari niyang gawin ito. Magbawas, o magdagdag upang maging ang angkop lamang ito sa nais niyang sabihin at upang umayon sa kanilang itinakdang doktrina or yung set of doctrines sa isang denominational. So, subalit ang ating ginagawa o ibinabahagi ay kung ano ang nakasulat sa pahina ng banal na kasulatan. Hindi tayo gumagamit ng allegory or paghahambing upang ipakita ang isang nakatagong kahulugan. Maliban na lamang kung ang banal na kasulatan mismo ang nagbibigay ng pagkakahitulan. Katulad ng Acts chapter 9, tingnan natin muli ang ilang bagay bago tayo magsimula. Ano ba ang ginagawa ni Saul nang ma-encounter niya si Jesus sa daan ng Damasco? Nais ko lang ipaalala sa ating pag-aaral ay ating tinitignan kung saan nag-umpisa ang body of Christ. Ito ay may kaugnayan sa pagkatawag ni Pablo. Tandaan natin ito bilang unang naging miyembro ng katawan ni Kristo. Dahil walang direktang sinasabi ang Biblia tungkol dito, ating inahanap kung kailan unang ipinangaral ang ebanghelyo ng biyaya ng kaligtasan. Ito ay isang paraan upang makita natin kung bubuksan lamang natin ang ating mga mata sa sinasabi ng banal na kasulatan. Isang malaking pagpapala ang ating matatanggap. Nasasabi ko ito dahil maraming mga tao kahit nakikita nila sa pahina ng kanilang Biblia, ang mga tao kahit nakita nila sa pahina ng kanilang mga Biblia ay hindi pa nila ito pinaniniwalaan. Ito ay isang that's the reality. Minsan nakikita na nila sa kanilang pahina ng kanilang Bible, hindi pa ito nila tinatanggap, hindi pa nila ito kinikilala. Sa Acts chapter 22 verse 3 and 5, sa 3, I am barely a man which I am a Jew. Ito yung sinabi ni Pablo, born in Tarsus, a city in Cilicia, yet brought up in the city at the feet of Gamaliel. Gamaliel, siya ay isang lawyer, and taught according to the perfect manner of the law of the fathers, and was zealous toward God as your all are this day, sabi niya. Ito ang patutuo ni Pablo. Siya ay isang Hudyo at nag-aaral sa paanan ni Gamaliel, at natuto ito alinsunod sa mahigpit na kaparaanan ng kautusan. So sa ating pag-aaral na ito ay inaalam natin si Pablo ang unang naging miyembro ng Body of Christ. Marami ang hindi sumasang-ayon sa pag-aaral na ito, subalit aking ibabahagi itong aking nakikita, at I hope makikita tayo sa susunod.
pasamantala na ating muling puputulin ang ating pag-aaral today. Hoping to see you next episode ng ating pag-aaral. No? Salamat and God bless. Ano? And to God be the glory.